Lesson for tonight. Yes. Ang lesson for tonight is about the second principle, no? Pero balikan muna natin yung ating first principle last week na we will interpret the scripture in its literal meaning, no? Or its literal usage maliban na isinasuggest ng text na hindi siya literal, kung hindi symbolic siya or figure of speech siya. So dito natin makikita na ang Biblia ay maliwanag, no, malinaw, bagamat may iilang portion o may mga ilang bahagi na mahirap intindihin. Kinikilala ni Apostol Pablo, Pedro 'yon, lalong-lalo na sa 2 Corinthians 3:16, sabi niya na may mga ilang sulat si Apostol Pablo na mahirap intindihin. Pero in a general sense, kumbaga para hindi tayo ma-turn off sa pagbabasa ng Biblia, madaling intindihin ng Biblia, nauunawaan ng Biblia, readable and understandable ang Biblia. So, we can understand the Bible in its normal and plain meaning. At the same time, unless na very obvious na symbolic yung kanyang tinutukoy. Isang halimbawa, yung Mark chapter 8 verse 19, no? Bagamat sa Matthew chapter 14, yung account ni Matthew, may konting difference kasi dun sa Matthew chapter 14 verse 19, sabi dun ay 5,000 men, hindi pa kasama ang women and children. Pero dito sa account ni Marcos, sinamarize na 5,000. Sa law of hermeneutics na ating pinag-aaralan, na yung 5,000 dito ay talagang literal na head count siya. Okay? So ito yung pinapakita lang dito yung dami ng sumusunod kay Kristo at nagkaroon ng compassion si Kristo dahil sa gutom na ang mga taong ito. No, hindi ito yung mga taong kagaya natin ngayon na kumakain ng 3 beses sa isang araw. Sila intermittent ang kanilang pagkain, no? Minsan twice a day, 1 meal a day, at hindi na sila maaaring bumalik pa sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan kung pababalikin sila. Yun yung dahilan kung bakit gumawa ang Panginoon sa Kristo ng miracle. So itong event na ito na sa gospel ay tinuring na 5,000 ang number. Ngayon, ang tanong, paano mo i-take? Well, normally, gaya sa ating prinsipyo rito, it should be taken as a literal figure. Okay? Ngayon, ingatan natin na magkaroon tayo ng spiritualizing. No? Pag sinabing spiritualizing, ito yung pagbibigay mo ng kahulugan dun sa mga bagay na hindi naman dapat bigyan ng kahulugan. No? Halimbawa, yung dalawang isda at saka 3 tinapay at saka yung 12 basket, no, na natira, ihahalin tulad mo sa 12 tribes of Israel. Medyo ano yun, parang masyado mo nang in-stretch yung talata. So dito natin makikita na usually pag nagte-treat ka ng narrative, ang dapat mong tingnan siya is about the details. No, yun yung dapat na pagka nagbabasa ka sa Gospels, kasi it's a story, you stick with the story. You understand the story. You understand the flow of the story. San galing ito, san papunta ito. Ganun dapat mahalaga ang pagtingin natin sa narrative, no? Maging sa Old Testament, no? Lalong-lalo na yung mga narrative from Genesis to Esther. So, yan yung ating number 1 principle last week, no? Welcome, Dading. Ito yung nire-review lang namin yung first principle, no? Biblical hermeneutics keep us faithful to the intended meaning of Scripture and away from allegorizing the Bible verse that should be understood literally. Ngayong gabi, ang pag-aaralan natin is isang principle lang din kasi mahirap, baka mabulunan naman tayo kung lalahatin natin, ano? Yan ang isa sa mga objective ko. Isa-isa tayo once a week tayo, isang
material, isang principle, para ma-absorb natin at bibigyan kaagad natin ng application. Okay? So, ang second principle, no, yung tinatawag na second crucial law of biblical hermeneutics is that the passage must be interpreted historically, grammatically, and contextually. So, di ba natatandaan niyo yung 4S, no? Start with the text, stay with the text. Dun sa stay with the text, at yung staying with the text, ito na yung part ng 40 observations nyo. No, doon ka na magsisimula ng 40 observations. At the same time, oobserbahan mo na rin yung tinatawag na mga historical. Remember, isinulat yung Biblia hindi sa panahon natin. Sa panahon ito nung recipient. So kung gospel, first century siya, si Matthew, ang kanyang recipient ay mga Jews. Si Marcos, ang kanyang mga recipient ay Gentiles. Si Lucas, ang kanyang recipient ay mga lower common people of the society. No? And then si John, ang kanyang pagkakasulat ay medyo may pagka-theological in nature. So lahat ng yon ay may contribution sa pag-i-interpret mo at pag-iintindi mo ng talata. No, historically, grammatically, contextually, mahalagang maintindihan natin yung background nung ito ay isinulat, kanino isinulat, at sino ang sinulatan. Yun yung mga informations na makakatulong at makakadagdag para maunawaan natin yung talata. Bilang halimbawa, no, si Brother Ruben, no, few months ago, nag-series siya sa Book of Jonah. Ang Book of Jonah ay isang prophetic book. Pero kahit siya prophetic book, isa siyang story. It is composed of a 4-chapter story. Makikita natin na binanggit doon yung pagtakas ni Jonah. Ang tanong, bakit siya tumakas? Kasi pinapupunta siya sa Ninive. Ang Ninive ay capital ng Assyria. So, those information, ano ba ang Ninive, ano ba yung mga tao doon. So, lahat ng mga information yon kailangan natin ng informations, ng background, para maintindihan natin yung ginawa ni Jonah na pagtakas. No, mahalaga yon. Hindi natin maiintindihan yung ginawang action ni Jonah kung hindi natin tutuklasin yung kalagayan ng Ninive o ng capital ng Assyria, kung saan ang lokasyon nito, no? Kaya nga masasabi natin kung ang Ninive ay papunta sa kanan, si Jonah ang pinunta niya pakaliwa, palayo. So paano naintindihan 'yon? Paano nasabi ni Brother Ruben na ganoon? Kasi kumonsulta siya sa commentary at mga tools para maintindihan niya itong subject ng pagtakas ni Jonah. So mahalaga 'yon. Sa bawat aklat, diyan mahalaga magagamit natin yung mga study Bible, no, yung Google, no, pwede mong i-Google 'yan para malaman mo yung pinaka background. Pero gagawin niyo 'yon, 'di ba? Sabi ko sa inyo, gagawin niyo 'yon pagkatapos muna ninyong magsulat o ma-write down ninyo yung 40 observation dun sa text. Mahalaga yung 40 observations Kasi yung 40 observation, yun yung magpe-persa sa inyo para talagang i-observe yung text, yung talata. Pag hindi nyo ginawa yun at dumiretsa kagad kayo sa historical context, tinignan ninyo, hindi kayo mag-i-improve sa paghuhukay ng talata. Kaya nga binibigay ko sa inyong exercises, mahalaga na mag-observe kayo, obserbahan nyo yung text. By sino yung mga character, yung location, ano yung pinag-usapan, may lugar ba, may time difference bang binabanggit. Lahat ng mga informations na yon ang makakapag-unawa sa inyo sa talata. Tapos, pag kumonsulta kayo ngayon sa
study Bible o sa isang commentary, ma-enforce yung na-discoverin yung mismo doon sa talata. Ang mahirap kasi ay kapag nasanay kang kumonsulta ka na lang sa talata, sa text, sa commentary. Malamang sa malamang, malaking porsyento kaagad, yun ang kukunin mo. So yung practice na o yung exercises na ikaw nag-i-improve kang umunawa, hindi mangyayari yun. Magiging heavily dependent ka doon sa commentary. So that is the purpose of 40 observation. Pangalawa, batay dito sa pag-i-interpret natin historically, grammatically, at saka contextually. Halimbawa, another example ko, itong Titus chapter 2, no, verse 23, verse 13. Binanggit diyan yung dalawang magkatagang phrase patungkol kay Jesus Christ. Tinawag siya ating dakilang Diyos at tagapagligtas, Kristo Jesus. So paano ba ginamit ni Apostol Pablo yung dalawang description na yan? Yan ba'y description na para kay Jesus Christ parehas o isa lang? Kasi mahalagang maintindihan natin yung rules ng grammar, yung simple understanding of grammar. Kasi, for example, ang mga iglesia ni Kristo, hindi sila papayag na dakilang Diyos si Kristo. Kasi, ang basic framework ng kanilang theology, tao lang si Kristo. Tagapagligtas si Kristo pero hindi Diyos. Kasi ang tanging Diyos ay isa lang, ang Diyos Ama. So yun yung kanilang basic premise. Kaya pag nakakakita sila ng ganitong klaseng talata, sasabihin nila ay magkaibang persona yan. Ang tinutukoy na great God dito ay yung Diyos Ama. Ang tinutukoy na tagapagligtas dito ay si Jesus, si Kristo Jesus. Pero kung pag-aaralan mo yung text, walang ibang tinutukoy na identification ng great God at great ng Savior other than the Lord Jesus Christ. So dun sa aspetong yon, you are forced to conclude that the great God and the Savior is one other person, the Lord Jesus Christ. Just a simple plain rules of grammar na hindi mo kinakailangan ng commentary dyan, no, sa aspetong yan. So mahalaga yon, maintindihan ninyo na yung dinidescribe ay within the context. Pag within the context, sinasabi natin, yung talatang pinag-aaralan, yung mga talatang bago at talatang pagkatapos. So dyan sa talatang yan, walang ibang tinutukoy kung hindi ang Panginoong Jesucristo. No? Yung pag-appear ni Christ, naging dahilan kung bakit naligtas, natubos ang tao, nalinis, no? Dahil sa hinihintay natin ang muling pagbabalik niya, yan. So, yan yung isa sa mga example ng tinatawag nating interpret according to the context. So, dito makikita natin si Apostol Pablo, yung salitang great God dyan, ay ininterpret base sa passage. Kasi ang ibabato sa atin ng ng INC, yung John chapter 17 verse 3. Nasabi doon at iisang Diyos, no? Yung iisang Diyos tumutukoy sa Diyos Ama. Pero dahil nga tinatanggi nila yung doctrine of Trinity, tinatanggi nila yung personality yung divinity ni Kristo, doon nagkakaroon ng problema dahil sa hindi nga nila ino-observe yung rules ng biblical hermeneutics. Okay? So, makikita natin dyan yung great God interpreting a passage contextually involves something of the context of the verse or passage when trying to determine the meaning. The context include the verse immediately preceding, no, yung mga naunang talata, yung mga sumunod, yung buong aklat, at yung buong New Testament. Kasi ang susunod nating principle next week ay interpret Scripture with Scripture.
No, ipapaliwanag mo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Isa pang halimbawa na napakahalaga nitong prinsipyo natin na interpret according to historical, grammatical, and contextual. Yung sinasabi sa Ecclesiastes, no? Kung nabasa ninyo yung Ecclesiastes, ito ay isang sulat ng mangangaral patungkol sa kanyang karanasan sa lahat ng yari dito sa mundo. Sinubukan niya, no, yung pleasure, yung fame, yung labor, yung education, yung riches, yung advancement, yung ambition, lahat ng bagay na masasabi nating sinubok ng tao, nasubok niya na. Pero lagi niyang sinasabi na it is vanity, it is meaningless. No, lagi niyang binabanggit yung phrase na under the sun. Actually, yung phrase na under the sun is repeated 33 times in the book of Ecclesiastes. There are only 12 chapters ang book of Ecclesiastes. Pero 30 times na ulit. So imagine nyo, halos triple. Halos sa isang chapter, 3 beses binabanggit yung phrase na under the sun. Laging binabanggit yung phrase na meaningless. Na matapos niyang maranasan itong mga bagay nito, ang conclusion niya, ang sasabihin niya, meaningless or brevity. No? Sinasabi niyang maigsi lang ang buhay. Pag na-miss mo yung mga key phrase na ito, mahihirapan kang intindihin yung Book of Ecclesiastes. So, yun yung mga tools para maintindihan natin ang particular isang genre o yung isang narrative o isang material. Any question before we go to our further exercises? Okay? Meron kayong tanong dito sa principle number 2? Wala? O sige, kung wala, diretso tayo sa seat work natin today. Bibigyan ko kayo, ang oras sa akin ay 8:20, no? 8:20. Bibigyan ko kayo, Ana, pagkasimula natin, paki-post mo muna para wag magkaroon ng lull. Bibigyan ko kayo ng 20 minutes. So babalik ako by 8:40. Bibigyan ko kayo ng 20 minutes. Basahin ninyo itong Luke chapter 17, verse 11 to 19. Okay? And write 40 observation. Kaya maka-40 kayo o hindi, basta mag-write kayo. Okay? So, any question tungkol dito? Mag-hands-on na tayo, no? Kasi kalahati sa inyo ay hindi nagpasa ng kalahati sa inyo hindi nagpasa ng Psalms 1, 1 to 6. So ngayon, mag-hands-on tayo. Tingnan ninyo itong Luke chapter 17 verse 11 to 19. It is about Jesus cleansed the 10 lepers. So ayan yung guide questions. Identify the character, the location, the position, mark out the conversation of the characters, tapos try to draw lessons from the story. Bakit ko kayo pinepwersa ngayon? Kasi kapag nagawa niyo yan, nakapag-devotion na kayo ngayong gabi. Yan na yung inyong spiritual feeding pag nagawa niyo yan. Kaya kung hindi pa kayo nagde-devotion tonight, ito na yon. Okay? So any question bago kayo iwan sandali? Bibigyan ko kayo ng 20 minutes ha. Babalik ako ng 8:40. Stop muna. Any question mga kapatid? Meron? Pwede na po kahit hindi member, Pastor. Ano na? Oh, okay lang. No problem. Kahit si Leng. Go ahead. Basta try nyo lang. Try nyo lang, okay? So, Dading, okay? Ha. Babalik ako. So, pause muna tayo. Babalik ako after 20. Yeah, sige. Sorry. Tama. Historical, grammatical, tsaka contextual. Yung historical,
background, kailangan ninyong alamin yung background. Bakit? Kasi may binanggit si Jesus dyan na magpakita kayo sa pare. Tama? Anong version? Sabi dito sa verse 14, di ba? Go and show yourself to the priest. Ang tanong, bakit kailangan nilang magpakonsulta, magpa-examine sa saserdote o sa pare? Kailangan dyan papasok yung ating lesson. Historical background yan. Na sa Old Testament, iniutos sa Torah, sa Law of Moses, na ang mga doktor during that time ay mga pare. Sila yung mag-i-issue ng certificate na ikaw ay magaling na. Okay? Pangalawang historical background. Tatanungin ko kayo, bakit nung nakipag-usap sila kay Jesus, nakadistansya? Nakuha nyo ba yon? Sabi dun sa verse 12, and as he entered the village, he met with 10 lepers who stood at a distance. Hindi malapitan. Di ba may mga lumapit? Halimbawa, yung rich young ruler. Lumapit kay Jesus Christ na napakalapit yan at lumuhod pa sa harap ni Jesus Christ. Pero ito, hindi sila lumapit. Tama ba? Sabi doon sa verse 14. Tumangi sila, tumawag sila, nagmakaawa sila, pero sinasabi nila yon may distansya. Yung abot yung tinig nila. May paliwanag yun kung bakit ganun. So dapat pag chinek nyo sa historical background, malalaman ninyo kung bakit nakatayo sila na nakadistansya. Okay? At yan ang assignment ninyo. Ang assignment ninyo, i-research ninyo bakit nakikipag-usap ang 10 lepers na ito kay Jesus ng may distansya. Okay? Pangalawang assignment ninyo, bakit nasa border sila? Kasi ang sabi dito, di ba? On the way to Jerusalem, he was passing along between Samaria and Galilea. Sa pagitan ng Samaria at ng Galilea. Ibig sabihin, nasa pagitan siya, nasa border siya ng Samaria at saka ng Galilea. No? Kasi bakit? And as he entered the village, he met the 10 lepers. So ang iisipin nyo ngayon, nasan yung 10 lepers? Nasa village ba o nasa border? Doon nyo makikita yung kahalagahan ng historical context. Okay? Any question? Hindi natin mamadaliin ito, no? Hihimayin natin ito. Mas mainam na hinihimay natin, dahan-dahan tayong natututo, hindi porket medyo advance ka na sa pagsasagawa nito, hihintayin natin yung iba. Okay? Kasi ito yung prinsipyo na gagawin ninyo hanggat kayo'y Kristiyano. Okay? So hindi ito pwedeng sabihin na alam ko na yan, ako na lang mag-isa. Di, sige, bahala ka. Ang concern ko dito, yung prinsipyong ito, gagawin mo yan hanggang Kristiyano ka. Okay? So, any question about the text? Ganito ang usapan natin, ha? Just be a diligent, ha? Bago kayo kumonsulta, bago nyo i-google yung Luke chapter 17, verse 19 to verse 11 to 19, gumawa muna kayo ng 40 observations. Hanggat wala kayo sa 40, kasi napakaraming talata yan. Tanyo, Sir Joan, within a span of 15 minutes, naka 31. Lalampas ka talaga sa 40 dyan. Yung 40, minimum yun. So, kailangan maka 40 kayo
Tapos, pag naka-40 kayo, bago kayo kumonsulta, i-arrange nyo muna. I-arrange nyo yung 40 observation. Kasi lahat yun, observation, di ba? So, naka-ano siya, naka-random siya. Ang susunod na gagawin ninyo, i-groupings nyo siya. I-groupings nyo siya at the same time, titingnan ninyo, yun ang challenge eh. Dahan-dahan ninyong lalagyan ng section or heading. Bakit? Bakit kailangan yun? Kasi, kailangan yung gawin yun kasi yun yung magiging teaching material ninyo. Halimbawa, nag-share ka ng devotion mo, nag-lead ka ng family devotion, nag-lead ka ng devotion sa asawa mo o sa pamilya mo. Yun yung gagawin mo. Ang shortcut, kukuha ka sa commentary. Pero hindi ka matututo. Magiging dependent ka dun sa commentary. Okay? Any question? Pastor, may tanong ako. Okay. Actually, dun lang po sa verse 19 kasi usually ginagamit ito to yung sa mga ano ba tawag sa kanila? Yung New Apostolic ba yun? Yes. Yung your faith has made you New Apostolic Reformation. Oo. So parang ginagamit yan nila na yung healing mo nga daw is related sa faith mo. Yung parang ganun. Okay. So, Mhm. so di ba meron ding talata na ano ba yun, yung nandun lang siya sa temple sa labas na hindi nga siya humingi ng healing yet pinagaling siya. So Yes. parang ina-associate nila ngayon na itong verse na to, ina-associate nila na yung healing natin nakadepende sa pananampalataya natin kasi yun yung interpretation nila dyan. Okay. So, yun yung interpretation nila. Pero ang tanong ko, ilan ba ang gumaling? Ho? 10. Hindi isa ang gumaling. Sampo. Diba? 10 ang gumaling. Isa ang bumalik. So, dun pa lang sa sinasabi nila na sa pamamagitan ng pananampalataya mo gagaling ka, mali na kagad sila. Kasi may 9 na gumaling na hindi umiral yung pananampalataya eh. So, mali yung pagkagamit ng text. Kasi nga, hindi nila ino-observe yung rules ng hermeneutics. Meron silang sariling bias interpretation about the text. Kagaya ng sinabi ko kanina, doon sa Titus chapter 2 verse 13. Ang mga iglesia ni Kristo may biased theological position na kagad sila. Tao lang si Kristo, hindi Diyos. So anything na merong makikita silang Diyos na malapit sa pangalang Kristo, itatanggi nila yun. At patutunayan nila yun sa pagbabamagitan ng pagbubunot nila ng ibang talata. Pero, by context, makikita mong maliwanag na ang tinutukoy na dakilang Diyos doon, great God and Savior, is Jesus Christ. And that's the rule of hermeneutics. Hindi mo pwedeng ihiwala yun. At kukuha ka ng ibang talata, isasaksak mo doon. Yun nga yung mali doon. Kasi hindi ka nagiging matapat doon sa context ng talata. So, yun yung prinsipyong pinag-aaralan natin. Interpret according to the historical, grammatical, and contextual. Itong exercises natin ito, it's more of historical. Yung example ko sa Titus chapter 2, it's more about contextual and grammatical. Yung Jonah example is more of historical. Kasi yun ang ating principle of interpretation. Kaya syempre, dapat lang para makita ninyo, ma-appreciate ninyo, I'm giving you text na example about that. Okay? So actually, itong pinag-aaralan na, itong principle nito, accumulative siya, pwede nyo rin siyang i-apply sa Psalms 1 pa rin. Itong application, itong principles na itinuturo ko sa inyo is accumulative siya. Paikot-ikot lang siya sa mga text na pwede mong i-apply.
Ito yung tinatawag na general principle of interpretation. Na sa lahat ng book sa scripture, no, pwede mo siyang i-apply. For example, literal meaning. Talaga bang may ketong to? O baka mamaya, baka ano lang to, skin disease lang na hindi ketong. Hindi, leprosy ang sinabi. So, ang dapat niyong maintindihan, ano ba ang case ng leprosy sa panahon ng Panginoong Jesucristo sa panahon natin ngayon? Kasi ngayon, curable na ang leprosy. During those time, incurable. So, malaki kagad yung difference. At bakit nasa border sila? Wala sila sa village. Yan, i-research nyo yan. Pero patapos ninyong tingnan yung 40 observations or more. So, i-enjoy nyo lang. No, yun yung dapat na gawin ninyo. Biro nyo, 1 linggo, ito lang yung text na i-devotion ninyo. Huwag kayong mainip. Ang punto dito, I'm teaching you to, ini-instill ko sa inyo yung exercises, how to do it. Once na makasunod kayo, bibilis yung pacing nun by your own. Kahit yung ibang kasamahan natin nasa text na ito, malaya kayong lumipat ng ibang text and you are using the same principle. Pwede kayo mag-advance. Pwede nyong mag-practice pa kayo ng iba. Ang concern ko lang, pag nagkaklasa tayo, mas magandang sama-sama tayo para sabay-sabay lahat. Okay? Any question? Time pressure. Oh. Ano, Brad? Time pressure. Pag naka-time pressure ka, mas mabilis. Oh. Parang mas kasi parang nakaano ka eh. Palpitation. May, paano ba yun? Adrenaline ba yun yung May Parang ang deadline na inaano mo hinahabol. May Ah, deadline. hindi, ang concern ko kasi dito, next Monday, i-discuss natin ito tapos bibigyan ko uli kayo ng another text. Baka yung assignment na Nehemiah, pwede natin gawin yon. Ngayon, kung magagawa niyo ito within the week, pwede nyo i-advance yung Nehemiah. Ang concern ko lang, i-enjoy ninyo. So, ang punto ko dito, binibigyan ko kayo ng text assignment na pwede nyong i-devotion nyo na for the week. Makikinabang kayo dahil matututo kayo. Yun lang. Yun ang purpose ko. Yung Nehemiah, nung tinuro ko sa mga kalalakihan, wala yun. Hindi kasama sa exercise. Tama ba, Marvin? Wala, no? Hindi ko nabigay yung, ayan, no? So, ang punto ko dito, mas magandang maraming exercises, mapipilitan kayong gawin kasi ito yung paraan paano kayo mag-devotion. Hindi yung mananalangin ka, babasa ka na hindi mo naintindihan, tapos magko-close ka, wala na. Dito nyo i-apply yung yung mga questions na lesson to observe, sin to avoid, command to follow, di ba? Is it prescriptive statement ba o descriptive? Yan. Lahat ng mga nauna nating previous lessons na accumulative siya. Ito na yung pinaka-aspeto na pwede niyo nang i-apply. So yung ginawa natin ngayon, ano lang yun? Patikim lang. Kailangan ninyong ipagpatuloy. So, it's a matter of discipline. Either after natin ngayon, itutuloy ninyo, o bukas, o di kaya sa susunod na Monday. Pagka ganon, hindi kayo nakapag-devotion na 1 linggo. Diba? Papurol yun. Hindi pa pwedeng mahihirapan kayo makakatch up pagka ganon. So, it's a matter of discipline din sa inyo. Ang concern lang dito, tinuturuan ko kayo, binibigyan ko kayo ng skills how to do it to enjoy your Bible reading. Okay? Kasi yung ginagawa kong paghahanda ko ng sermon, ganito lang. Ganun lang. Paghahanda ko ng lesson, ganun lang. Sabi ko naman sa inyo, ito yung pinaka-pet system ko na pinapasa ko lang sa inyo. Ngayon, kung gusto niyo ng advance, mag-self-study kayo.
Okay? Any question? So, ganito. Pwede bang by next Monday, yung inyong observation at yung inyong nagawang any form of outline o yung pagsagot dun sa question, Ana, pakipasa mo sa bawat isa sa kanila yung lesson na to para pwede nilang balikan. Sagutin nyo lang yung question dun. Mga characters, ano yung conversation, location, di ba? So, ang dami. Si Joa naka-31 within 15 minutes. So, kung iisipin ninyo, kung everyday, maglalaan ako ng 10 minutes man lang to read, to study this. Dagdag lang. Yan. At iisipin ninyo yung ugnayan ng flow of thought. Yan. May nakuha na kayo. So, lesson, marami tayong lesson makikita dyan. Okay? Any question, mga kapatid? So, ang key rito, kung medyo nahihirapan kayo, basahin nyo lang ng basahin. Basahin nyo siya ng basahin hanggang sa mag-absorb sa inyo. Na yung bang tipong yung observation ninyo, parang maggaganon siya eh. Diba, halimbawa, si Dading, ang unang naobserbahan niya, yung nasa baba. Tama yun. Wala akong sinasabing mali doon kasi part yun ng observation. Pero ang goal natin, maobserbahan nyo siya na in order, yung dahan-dahan siyang nag-fit in. Kasi pag naobserbahan nyo na siya dahan-dahan mag-fit in, magiging cohesive na yung pag-iintindi nyo doon sa text. Magagawa nyo na yung rules ng principle ng ating pinag-aaralan. Wag nyong gagawin, after natin ngayon, i-google nyo kagad yung text. Isa lang ibig sabihin yan, matutokso lang kayo na kung ano yung nabasa ninyo, uy, maganda paliwanag nito, yun na yun. Yun ang magiging default nun. Ang magiging default nun, pipiliin ninyo yung na-google ninyo. Ang tanong, ikaw ba gumawa nun? Hindi, ibang tao. Kinopya mo yung ginawa ng ibang tao. Pero ang purpose ko, kayo mismo ang tutuklas. Yun ang pinakamaganda ron. Yun yung pinaka parang exciting part doon. Exciting but also challenging. Okay? Any question? Wala? O, sige, picture taking tayo mga kapatid. Tapos, silingin natin si Mark na kuwakasan tayo sa panalangin. Sige po. Picture muna. Okay. Sandali lang. Ayan. Wait lang ha. Okay. Ready? Ay, ba't? Ay, okay na pala. Isa pa. Sorry po. Okay, ready? 1, 2. Okay na po. Okay, Brad, pray ka. Sige mga kapatid, manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, marami pong salamat sa gabi na ito na marami pong salamat din Panginoon sa opportunity na ito na pwede kami matuto as brothers and sisters sa pangunguna ni Pastor. Salamat po sa natutunan namin ngayong gabi. Naway ito pong napakinggan namin at naway itong mga binabahagi ni Pastor maging pagkaroon kami ng benefit in terms of pagbabasa ng iyong salita, Panginoon. Humingi din po kami ng patuloy na gabay na nagmumula sa iyo habang ito'y pinapractice namin. Bigyan niyo po kami ng puso na continuous na mag-desire
na gawin ito na on a regular basis, and naway i-grant nyo din po ang disiplina sa aming mga puso't isipan. Marami pong salamat sa opportunity na to. At salamat din po, Panginoon, sa patuloy na labor ni Pastor para ituro sa amin at ibahagi sa amin ito. We pray all of this in Jesus' name. Amen. Ipo-forward ni Ana sa inyo yung lesson natin tonight, ano? May option kayong dalawa. Una, ituloy niyo yung Luke chapter 7, yung ating case study, Luke chapter 17. Pag ginanahan kayo, pwede niyo nang ituloy sa Nehemiah. Pwede na kayo mag-advance. Pero you are doing the same principle. So, kaya ako sinasabi sa inyo to para ma-encourage kayo na maglaan ng oras talaga for Bible reading and Bible meditation. Okay? Kasi yung susunod, yung Nehemiah, merong guide questions doon paano nyo maiintindihan yung talata. For example, merong tinatawag na catchphrase yun na dapat makuha ninyo. Ano yung catchphrase? Ano yung mga kasalanang binanggit doon? So, yun yung mga questions na pwedeng maging guide sa inyo para intindihin yung Nehemiah chapter 13 verse 1 to 31. Yun, imposibleng hindi aabot ng 40 yon. Kasi 31 verses yon. Maning-mani ang 40 observation doon. No? Kaya pag sinabi nyong, Pastor, hindi ko na mapiga yung 40, hindi mo pa pinipiga. No? Kasi imposibleng hindi ka makakuha ng 40 observation sa 31 texts. 31 yon, 30 texts yun. So, napakaraming pwede mong i-obserbahan. Okay? So, see you Wednesday, mga kapatid, sa ating Midweek Bible Class. Good night. Bye-bye. Po, Thank you, Pastor. bye.